Crime Stories PH, Son of Sam, ang killer na sumulat sa media. Magandang araw mga ka-crime listeners, ako si Van. Ito ang Crime Stories PH at sa channel natin na ito ay babahagi ko sa inyo ang mga kwentong krimen sa loob at labas ng bansa. At kung meron man kayong mga nais i-request na pag-usapan natin, ay maaari lamang kayong mag-request. Simulan na natin ang ating kwento. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang lalaking binansagang Son of Sam, ang killer na sumusulat sa media. Noong 1970s, ang New York City ay napuno ng disco lights, nightlife at kasayahan. Pero sa likod ng lahat ng ito ay may isang serial killer ang nagdulot ng matinding takot at paranoia. Siya ay si David Berkowitz o mas kilala bilang Son of Sam. Life background. Ipinanganak si David noong June 1, 1953 sa Brooklyn, New York. Siya ay adopted ng isang mag-asawa. Pero lumaki siyang mahiyain, insecure at madalas bullied. Pagdating ng kanyang adulthood, nagtrabaho siya bilang isang letter sorter sa US Postal Service. Kung titingnan sa labas ng kanyang anyo, siya ay isang ordinaryong tao lamang. Ngunit sa kanyang kalooban ay namumuo na pala ang kanyang madilim na pagnanasa. Timeline of crimes. July 29, 1976, si Donna Laura at Jody Valenti ay binaril habang nasa loob ng kotse. Si Donna ay agad namang namatay at si Jody ay himalang nakaligtas. October 23, 1976 naman, si Carl Denaro at Rosemary Cannon ay binaril sa Queens. Pareho silang nakasurvive, ngunit nagtamo ng mga sugat. Sa puntong iyon, hindi pa nalalaman ng mga pulis na magkakaugnay ang mga insidente, pero nagsisimula ng kumalat ang pangamba at takot sa lugar nito. January 30, 1977, sina Christine Front at John Diel ay binaril. Si John Diel ay nabuhay, ngunit si Christine ay nasawi. March 8, 1977, si Virginia Voskerichans ay binaril sa Queens na agad naman itong ikinasawi. April 17, 1977, si Alexander Esau at Valentina Toriani ay binaril sa Bronx. Pareho silang namatay. June 26, 1977, si Jody Placido at Sal Lupo ay binaril sa Queens. Sila ay parehong nakaligtas. July 31, 1977, si Stacy Moskowitz at Robert Violante ay binaril sa Brooklyn. Si Stacy ay namatay at si Robert naman ay nakaligtas. Ngunit sa kasamaang palad siya ay nabulag. Sa loob ng isang taon ay 6 ang namatay at 7 naman ang sugatan. Ang nakikitang pattern nito ay puro magkakasintahan na nasa loob ng sasakyan o kaya naman ay naglalakad sa gabi. The letters.
Habang tumatagal, nagsimula si David na magsulat ng mga sulat sa media at pulis. Sa loob ng kanyang mga sulat, gumamit siya ng alias Son of Sam. Ayon sa kanya, pinapagawa raw ng kanyang kapitbahay na si Sam Carr ang mga ito na may demonic dog na nag-uutos sa kanya. Ang mga sulat ay puno ng cryptic messages na lalong nagpaalala ng takot sa publiko. The Arrest. August 10, 1977, nahuli si Berkowitz sa Yonkers, New York. At sa loob ng kanyang kotse ay natagpuan ng isang .44 caliber revolver na kanyang ginagamit sa kanyang pagpatay. Inamin naman niya ang lahat ng krimen, pero mariin niyang sinasaad na sumusunod lamang siya sa boses na nag-uutos sa kanya. Ang buong lungsod ay nakahinga ng maluwag dahil matapos ang 1 taong takot ay nahuli na ang taong tinawag ang sariling Son of Sam. The Conviction. Noong 1978, siya ay sinintensyahan ng 6 counts of life sentences o 6 na bilang ng habang buhay na pagkakakulong. At hanggang ngayon siya ay nakakulong. Sa loob ng bilangguan ay kiniklaim niyang siya ay isa ng born-again Christians. Pero hindi nito mabubura ang kanyang mga kasalanan at krimen. Mga ka-crime listeners, ang kwento ni David Berkowitz, ang Son of Sam, ay patunay lamang na minsan ang takot ay hindi lang galing sa mismong krimen, kundi sa paraan ng pagpapalaganap nito. Ang kanyang mga sulat at pangalan ay naging simbolo ng paranoia sa New York noong 1970. Lagi nating tatandaan na ang mga kwento ng krimen ay hindi lang tungkol sa mga biktima. Dahil ito ay tungkol sa mga biktimang ang buhay ay may mga sariling pamilya, kaibigan, at pangarap na hindi na madudugtungan pa dahil sila ay ninakawan ng pagkakataon at buhay. Ako si Van at ito ang Crime Stories PH.